Okay, game. Ngayon, agenda. Tuturo ko nga sa inyo yung mga RTL. So ito, simulan ko na muna sa add A. Add A. So itong add A, ang ginagawa niya, add A, ang ano pala ito, ang syntax ito is add A plus address. Ang ibig sabihin niya is yung laman ng address na yun na data, i-add sa laman ng accumulator. Tapos, yung sagot, ibabalik sa accumulator. Okay, so, isa siyang example ng 3-byte instruction. Ano yung 3-byte instruction? Yung 3-byte instruction, ibig sabihin, 3 addresses ng program counter yung na-occupy niya. So, ganito yung pag-assemble sa kanya. So, add A, kunwari, add A 72BBH. 72BBH. Pag ilalagay siya sa program counter, kailangan mag-allot ni program counter ng 3 spaces para para makuha lahat ng mga necessary data para ma-execute itong add A 72BBH. So, ayun. Opcode address. Yung address nito, definitely may laman siyang data. So, example, laman ni 72BBH natin is 20H. Laman ng accumulator is 05H. Yan. Okay. So, ngayon, i-execute natin sabay-sabay yung add A. Ngayon, gusto kong buksan nyo rin yung instruction set natin. Tapos, sabayan nyo ako habang in-execute tong file, itong command na to na add A72BBH. Okay. So, unang state, fetch 1. Itong fetch 1 natin is PC to AR. So, bakit natin kailangan i-load yung PC to AR? Yung program counter natin, siya yung may hawak nung pinaka gagawin natin. So, kailangan niyang i-load yun sa address para ma-obtain natin yung data na nasa loob ng address na yun. So, fetch 1, lagay natin si program counter sa address register. So, ngayon, fetch 2, nakaturo si address register sa 000H. Pag nag-invoke tayo ng mem to dr na micro instruction, ang makukuha ni dr is yung laman nung 000H, which is add A. So, ang laman na ng data register ngayon is add A. Add A. After nun, kailangan mag-increment ni program counter. Kasi, ibig sabihin, tapos na tayo doon, tapos na natin makukuha yung laman ni add A, kukunin natin yung next data. Gets? Yes. So, ang laman ng PC natin is 0001H. Fetch 3. Ngayong fetch 3 natin, ang sabi dito is ilalagay natin ang laman ni data register sa instruction register. Bakit kailangan ilagay ni data register ang laman niya ang opcode sa instruction register? Kasi yung instruction register
ang nag-output sa control unit. Siya yung nagpapagana sa control unit na, okay, ito yung mga kailangan nating buksan na control signals para ma-execute tong instruction na to. In this case, add A. So, lagay ko na si IR lagay ko na si add A sa IR. So, pansin nyo na data bus pa lang ang ginamit ko. Pwede kong isabay yung paglagay ni PC sa address register para next mem read natin, makuha na agad si lower byte. So, ilalagay ko na si program counter sa address register. Walang bus contention yan kasi ang bus na ginamit ito is data bus. Ang ginamit nitong PC to AR is address bus. Okay. So, ngayong ang naman na ng instruction register natin is yung opcode ni add A. Alam na ng microprocessing unit natin na addition ng address ang gagawin niya. So, para ma-execute tong add A instruction natin, kailangan na natin mag-move dun sa pinaka micro instructions niya. Okay. So, ang objective ni Titan ngayon is kunin niya yung address na 72BBH, i-load niya sa register pair natin na HNL para malagay sa address bus, ay address register, at pag nakaturo na si address register dun sa 72BBH, pagka 72BBH, pagka mem read niya, makukuha na natin yung data niya na 20H. After nun, pwede na natin siya i-add sa accumulator, store sa accumulator nun. After nun, tapos na yung execution ng add A. Okay, so let's move na to add A1. Okay. Add A1, ang sabi natin, ang nakalagay dito sa instruction natin is mem to DR. O since naglagay na tayo ng 001H sa address register, ito 001, pag nag-mem read tayo, makukuha natin yung lower byte nung address na BB. So, add A1, laman ng data register is BB. At the same time, nakuha na ibig sabihin, nakuha na natin si 001. Tapos na tayo dyan. Next, increment si program counter at the same time. So, yung program counter natin ngayon nakaturo na sa 0002. Okay, next, microstate. Etong data register, hindi naman siya makakapag-output sa address bus natin. Ang tanging nakakagawa lang nun is yung HL pair natin. So, kailangan ko i-load tong si BB sa L register natin. So, next microstate, tatanggalin ko na si BB sa DR. Lipat ko sa L. So, yun. Pwede kong isabay si pag-load ng program counter sa AR para mapabilis yung execution natin. So, i-load ko na si address register, ay yung program counter sa address register. Yun. So, next microstate, invoke ulit tayo ng memread. Nakatutok si address register. Yan, nakaturo si address register sa 0028. Yan, dito sa 00028. San yan dito? Ito. Yan yung higher byte nung address natin. So, ang laman ni data register in this state is 72H. Add
A4. After obtaining 72H from 0002H, ngayon kailangan natin siya i-transfer sa H register natin kasi siya yung naghahawak ng higher byte ng address natin. So, lipat ko sa H was 72H. Okay, reality check. Laman ng H na natin ngayon is 72H. Laman na ng L is BBH, which is yung address na kailangan natin pagkuhanan ng data. Pag in-output ko siya ngayon sa address register, nakaturo na si address register sa 72 BBH. Pag kumuha tayo ng memread na instruction, ang makukuha niya is yung 20H, which is yung pinakakailangan talaga natin para makapag-execute nitong instruction na to. So, next state, hulaan nyo. Ilo-load ko na si address register, ay yung HL pair sa address register. Yan. So, laman na ni address register ngayon is 72 BBH. Yan. Sabihin, ready na siya para sa memread natin para makuha si 20H. Next microstate. DR20H. Since nakaturo nga si address register sa 72 BBH, ang laman ng 72 BBH is 20. Kailangan natin ilipat si data register. Ay hindi, ano ba sinabi ko? Basta yun, sa atin na yung 20H. Ayan, naka-data register na. So, yan yung kailangan natin i-add sa accumulator, na laman ng accumulator is 00805. So, ayun. Pansin nyo, tingnan nyo yung block diagram ngayon. Yung data register, hindi siya readily available sa ALU. Ang readily available ngayon sa ALU is yung temp2 and yung accumulator. So, before performing addition, kailangan muna na siya i-load either sa accumulator or sa temporary 2 register natin. So, in this case, lagay ko muna sa temp2. Yan. Lagay ko na sa temp2 si 20H. Ngayon, ready na tayo mag-perform ng addition. Kasi, yung temp2 natin readily available sa ALU, and yung accumulator natin readily available sa ALU, pareho silang may laman, pwede tayo mag-add. So, next, final microstate. Add A8. Lagay ko na dito sa kabila. Add A8. Ang sabi dyan is, lagay sa accumulator yung sum nitong 20H tsaka yung 5H. So, anong sum nila? 25. Okay. So, accumulator 25H. Nakapag-perform na tayo ng addition. Pero, recap. Anong huling value ng program counter? Program counter is nakaturo sa 002H. Ibig sabihin, next instruction na i-execute niya uli is 0002H. Higher byte yun. Walang ibig sabihin yun. Kailangan nakaturo siya sa next instruction. So, before matapos tong microstate na to, dapat nakapag-increment na ulit tayo ng program counter. So, PC ngayon nakaturo na sa 003H, which is yung next instruction natin. So, yung Titan, ready na ulit to perform another instruction dahil sa pag-increment ng program counter.